Nilecturean po ni Congressman Marcolita itong isang congresswoman mula sa Batangas. Pangalanan na lang natin na si Congresswoman Luistro ng 2nd District ng Batangas. Dahil mga kababayan, obvious na obvious po ang kanilang ginawang pagtatanong kay PRRD na ito po ay scripted at hindi po ito for aid of legislation, kundi itong pagtatanong na ginagawa po nila ay parte po ng investigation na ginagawa ng ICC. At ayon nga sa ibinulgar ng isang sikat na mamahayag na si Bobby Tiglao, ang ICC umano ay nag-o-observe sa ginawang pagdinig ng Quadcom at ang mga questionnaire na inaabot umano sa mga miyembro ng Quadcom ay mostly ay galing umano sa ICC dahil gusto ng taga-ICC nang makakuha ng ebidensya base doon sa mga kasagutan o kung ano man o mano yung sasabihin ng dating presidente. Pero bago pa natin puntahan mga kababayan, itong komento at pangaral ni Congressman Marcolita. Ito po, basahin natin ang sinabi ni Sergio Sonsa. Former President Rodrigo Roa Duterte is set to file disbarment case versus Attorney Jervel Abanilla Reyes Luistro. Ito po si Congresswoman Luistro ng 2nd District ng Batangas dahil umano sa kanyang pagtago or hindi niya nga isinurinder sa mga otoridad ang kanyang asawa na noon ay nagkaroon din ng kaso na panggagahasa sa kanilang lugar. Kaya para kay Congressman Marcolita, mali ang paraan na ginawa ni Congresswoman Luistro. At isa pa dyan mga kababayan, gusto rin ngayon i-cross-examination ni Congressman Marcolita itong affidavit na isinulat ni Garma. Dahil si Congressman Marcolita ay nagdududa na posible ang affidavit ni Garma ay galing sa kapwa niya, kongresista. Sa representative dyan. In particular, yung Quadcom. Merong marami kang itatanong dyan. Opo, idugtong ko lang, Nelson, ito sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ng mga inosenteng sibilyan. Sinasabi niya siguro dyan yung isang parte ng criminal law na merong 3 klaseng principal Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yun yung 3 na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yon. Okay. Kaya lang dyan, ang pinag-uusapan natin, korte, bago ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yun. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi po pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinyon sapagkat ang korte lang po ang pwedeng gumawa niyan. Iyon, mga kababayan po natin, sapol po itong si Luistro at lumalabas na mukhang itong abogada ay kulang sa kaalaman pagkatapos pangaralan po ni Congressman Marcolita dahil marley po ang kanilang paraan at ang kanyang paghuhusga sa ating dating presidente. Kasi gano'n na lang sila kagigil mga kababayan po natin. May nagtanong pa nga sa atin kung itong si Luistro po ba ay anak ni Dilima. Dahil ang ugali at pagmumuka ay parang si Dilima. At gano'n din po yung level ng kanyang galit sa dating presidente. Kaya nag-i-include na po sila na itong mga sinasabi daw po ni PRRD ay gagamitin daw po kaso laban sa kanya. Pero ang hindi nila alam, bago pa nagkaroon ng pagdinig dyan, sa tuwad-tuwad kum na yan,
alam na ni PRRD na ito ay planado at parte po ito ng investigation na ginagawa ng ICC at di umano ito ay sponsored ni Marcos Jr. Akala nila siguro maisahan po nila, no, si Tatay Digong, di ba? Oho. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Opo, due process Bago po law. tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Oho. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Oho. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Oho. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan na harap sa kanila. Oho. Yun pala yun mga kababayan po natin. Hindi pala ito investigation, inquisition o mano ang ginagawa nila dito sa Quadcom. Dahil lahat po ay bias. Lahat po na umiimbestiga kay PRRD ay lahat galit po sa kanya. So walang neutral, no? Walang tatayong neutral diyan para sana sa patas na investigation. Dahil lahat din naman na hinarap nila, no, diyan sa Quadcom na yan, lahat ay galit kay PRRD at nagsasabi na sila ay biktima ng AGK. At pati yung mga kongresista, mga kababayan po natin, ang kanilang pakay o yung kanilang mission vision talaga dyan ay maipakulong si PRRD at mapalabas nila na si PRRD ay aamin sa kung anumang kaso na gusto nilang ma-file kay PRRD. Kasama na nga po dyan ang ICC. At actually, nadulas na nga po itong si Marcos Jr. na sinasabi niya na ang lahat daw po ng mga pag-amin ng dating presidente ay isinabit na daw po umano sa DOJ at pinapag-aralan na kung anong kaso ang ipa-file laban kay PRRD para daw po magkaroon ng hustisya sa sinasabing mga AGK noong kapanahunan ng madugong kampanya sa illegal na droge ng dating presidente. So, obvious sila mga kababayan po natin. Gaya nga ng sabi natin, hindi nila alam na nagpaplano pa lang sila, alam na po ng dating presidente. Kaya tama po ang sinasabi na naisahan po sila ng dating presidente at nabulgar ang kanilang pakay sa ginagawa nilang Quadcom. Marami pong problema ng ating bansa, pero ito na nga, no? Mas inuuna po nila ang sirain po ang mga Duterte kaysa tugunan ang pangunahing problema ng ating bansa. Kaya para makapagiganti po tayo dito, makabawi po tayo dito, pagdating ng 2025, mga kababayan po natin, suportahan po natin ang mga itinaas na kamay ni PRRD, kasama po itong si Congressman Marcolita, Senator Bongo, Senator Bato, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bondok, at lahat po ng mga kaalyado ni PRRD na naka-line up sa PDP para tayo ay makabawi. Ganon din po yung mga party list, mga kongresista, mga mayors na naninindigan kung ano ang tama, lalo na sa panahon ngayon na panggigipit sa mga oposisyon nitong Marcos administration. Salamat at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po si Congressman Marcolita. Thank you and God bless.